Welcome to Donmar TV News Channel. Nangyari kahapon at mangyayari ngayong araw na ito. Kahapon po, sinaktan na ba o nasaktan talaga si Marcos doon sa motorcade sa Caloocan? Parang merong hiwa po sa kanyang kaliwang kamay. Mamaya ay atin ang pag-usapan yan. Bakit umaabot sa parang physical na itong kampanya or laban ng politika dito sa atin. Samantala, pangalawa na ating pag-usapan ay ito pong ngayon ipapakita ng mga taga-Maynila ang kanilang pwersa o lakas na sumusuporta sa BBM Sara. Dahil ngayon pong araw na ito, mamayang hapon, ang pinakamalaking big caravan, malaking caravan ng ni BBM sa City of Manila. So ito nga yung una na ating pag-usapan. Ito nga pong parang physical na ang labanan. Nasaktan na ho si Marcos. Pasa-pasa yung mga kamay niya at mayroon pang hiwa na parang hindi biro ito parang sinadyang hiwa yung nangyari sa kanya. Malaki yung tingnan niyo yung ito papakita ko sa inyo. Makikita kaya? Ayan no. Ayan. Ayan po. Di ba ang laki ng hiwa sa kaliwang kamay po yan eh. Yung may pulso. Ayan o. Kita pa naman natin yung mukha natin sandali. Ayan o. Nakita nyo? Kung yan ikalmot lang or hatak lang, hindi po ganyan ang mangyayari. Di ba? Ayan o. Baka akala nyo kamay lang ipinapakita ko. Akala nyo hindi si Marcos. Ito, papakita ko sa inyo. Galing ho ito sa kanilang kampo eh. At doon sa mga nakakuha. Ayan no. Si Marcos talaga yan. Baka akala nyo kamay lang. Ayan no. May hiwa yung kamay. Inuulit ko, kung ito'y kalmot lang, hindi lalalim ng ganyan eh. So masyadong physical na yung kampanya. Parang, akong tingin ko dyan, parang hiniwa yan eh. Siguro habang nakikipagkamay, hawak-hawak ang kamay niya, biglang mayroon dumaan na hiniwa. Ayan no. Si Marcos po yan, sa rally kahapon sa Caloocan City. Yung motorcade, bago nag-rally. Ang laki ng hiwa niya. Hindi biro yan Inuulit ko, kung ito'y kalmot lang, hindi ho aabot ng ganyan. Ayan o. Sige, pakita ko ulit. Kung kalmot lang yan, hindi lalalim ng ganyan. So, kaya siguro kailangan maging maingat. Kasi hindi naman natin masasabi lahat ng sumasali sa rally ay kakampi. Maaring nasingitan niya ng kalaban. Kahapon nga, mayroon ng report na baka supporters siya ng binanggit pa nga baka daw supporters siya ni Lenny. So, anyway, speculation lang yon. Pero umaabot na po sa ganyan. Kung yung mga gunita, si Marcos ay, di ba, meron ng assassination plot na ginawa. Yung mga kung kalaban kung sino man. Naging controversial, inimbestigahan ng NBI, napilitang sumurrender yung tao at iniimbestigahan pa hanggang ngayon. Dahil na-trace doon sa social media na merong assassination plot. Ito ngayon, actual rally na nga ito Sinugatan na. So inuulit ko, may kanya-kanya tayong interpretation at paniniwala dyan. Kayo ba naniniwala na kalmot lang yan? Kayo ba naniniwala na yan isahatak lang? Galos lang? Hindi Parang tuklap yung balat Di ba? Nakita naman niyo. Baka akala nyo, nag-i-speculate tayo. Pero nakikita natin yung mismong sugat, yung mismong sa pulso. Sa may pulso Alam nyo yung pulso natin, pag ganyan nahiwa, delikado yan. Delikado yung pulso pagka nahiwa. Ayan sige. Ayan, ipakita ulit natin. Sa pulsong kaliwa yan Ayan Kung kalmot lang yan, hindi lalalim ng ganyan, inuulit natin. So, sino ang nasa likod nito? Sino ang gumagawa nito? Kailangan siguro dagdagan ng security si Marcos at saka alamin talaga yung mga nakakalapit na yan kung talagang kakampi ba yan o hindi. Baka yan ay nautusan ng kalaban. So nagiging physical na ang labanan. Karaban, hindi ho naiwasan. Kasi kahit saan lugar siya magkaraban, napupuno ng tao. Yung BBM Sara, galing ng Ilocos, galing ng saang parte sa norte, nagpunta ng Caloocan, nandito sa Metro Manila. Ayan po, nangyari sa kanya yung ganyan. So mukhang kakaibang level na ito. So ano po inyong magiging comment dyan? Ano inyong masasabi dyan sa nangyaring pong yan kay Marcos na hindi lang banat sa mga issue o hindi physical na ang nangyayari. Anyway, sige po. Pangalawa na ating pag-usapan na itong tinuturing ko nga pinakamalaking rally kasi ito po ay sinasabi ni Atty. Alex Lopez, opisyal na kandidato for mayor ng City of Manila. By the way, kahapon yata o kamakalawa lumabas yung survey sa local, 55% na siya. 35 lang yung kalaban. So mula ho sa may Parola, Tondo, sa Maynila, buong Manila, City of Manila ang ikutin
Kung yung mga gunita doon sa aking live kagabi, ay nabanggit ko na ho yung mga lugar. Napakarami mga dadaanan. From District 1, District 2 sa Tondo, iikot yan sa buong 6 na distrito. 6 na distrito ng City of Manila ang iikutin. By the way, alauna po magkikita-kita sila dyan sa may Parola compound. Tapos by 2 o'clock siguro gagalaw na yan. Hanggang gabi na. Hindi ko alam kung anong security ang gagawin. Kung anong gagawin ni BBM doon sa kanyang sugat. Maaaring takpan muna yan kung papaano. So sana po yung mga sasali sa motorcade o sasalubong, sana po ay medyo maging maingat po kayo. Pag mahirap pong masaktan ang ating mga kandidato. Sino man kandidato, hindi lang si BBM. Dapat to ay pangalagaan. Politika lang naman ito. Huwag niyong saktan. Okay? Yan ang ating panawagan. Huwag niyong saktan pisikal ang ating mga kandidato. So, palagay ko baka maghigpit ng security ngayon. Pero ganun pa man, balita ko, umaga pa lang, ngayon pa lang ho, ay nagtitipon-tipon na ang mga taga Maynila. Inuulit ko yung dati kong sinasabi. Ang isa sa mga balwarte ng Marcos loyalists at supporters ay sa Maynila, City of Manila at Quezon City. Kaya ngayon, kung gaano karami ang ginawa ng mga suporta ng Marcos doon sa February 14, na inorganisa ng Malayan, Quezon City na Congressman Mike Defensor na kakandidatong for mayor dito sa Quezon City, baka mahigitan pa yun sa Maynila. Dito makikita. Alam natin controversial lang Maynila dahil mayroong kandidatong taga sa Maynila. Okay? So ito ngayon, dadayo ang BBM Sara, Bongbong Marcos at nandyan po yung mga supporters nila. Kaya yung mga hindi po gaanong importante ang lakad sa City of Manila, dahil ano naman ngayon, Sunday po, baka pwedeng mag-ibang araw muna kayo. Hindi biro ito. Kung gaano karami nakita nyo mga motorcade sa ibang lugar sa City of Manila, mangyayari din ito. Yung nakita nyo sa Caloocan kahapong napakaraming tao, ganyan din ang mangyayari sa City of Manila. Inuulit ko, lahat ng distrito sa City of Manila, iikutin mamaya sa Caravan. Mula sa Tondo, Yakasin Tondo, 1st and 2nd District yan. Tapos 3rd, 4th, 5th hanggang 6th District. Buong Manila nga po. City of Manila pinag-uusapan. Dito ipapakita ng mga Marcos supporters at loyalists, hindi balwarte ng kasalukuyang mayor ang Maynila. Nandito ang malaking porsa sa City of Manila ang mga Marcos supporters at loyalists. Ayan ho. So, itong init ng panahong ito, init ng maagang ito, yan po yung aasahan nating babaliwala ng mga magkakaraban at saka rally. So, ingat lang po kayo. Ngayon pa lang ho, ang alam ko ay nagtitipon-tipon na sila, naghahanda na sila. Inuulit natin, by 1 p.m. dapat nandito kayo sa Parola compound. At yung mga dadaanan, paghandaan na po ninyo. Mabagal na motorcade ito kasi nga sa dami ng tao. Asahan na po natin. Ingat lang po. Sunday ngayon, kaya marami lalong sasama dahil walang pasok. Ingat lang po ang mga sumasama sa mga ganitong mga political event.
magkaway na lang si BBM. Yan, ganyan na lang. Magkaway na lang siya, huwag siyang mawa. Bango. Nagutom din ako. Nagluto. 8:05 pa lang. Grabe, dami tao.
Ano yan? Nasa third floor. Yun na matanda. Nasa third floor. Kahit saan. Mag-grabe sa tayo. Layo natin. Wow, ang ganda.
na lang. Last. End na kaya natin. Ha? End na kaya natin. End na. Pagpasok natin doon, pagkakagalaw na tayo. Maganda doon.